Patuloy ang pagsusulong ng kampanya ng international community para labanan ang pagkalat ng sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito ay sa tulong nila bumaba ang bilang ng mga kaso ng AIDS. Sa unang araw ng Disyembre ay gugunitain ang World AIDS Day. Pagkakataon para magkaisa ang buong mundo sa kampanya laban sa naturang sakit. Narito ang ulat ni Sam Ramirez. Aabot na sa 34 na milyong katao ang namumuhay ng may HIV/AIDS. Ito ay base sa pagsasaliksik ng World Health Organization noong 2011. Sa parehong taon, aabot din sa 1.7 milyon ang namatay dahil sa AIDS. Ang Sub-Saharan Africa ang may pinakamaraming bilang ng HIV/AIDS, kung saan isa sa bawat 20 tao meron nito. Aabot din sa 69% ng total population living with AIDS nasa rehiyon na ito. Base din sa pag-aaral, mula noong kumalat ang virus na ito, aabot sa 70 milyong katao ang nagkaroon ng HIV/AIDS at 35 milyong katao na ang namamatay dahil sa naturang virus. Ngunit dahil sa mas bumababang presyo ng gamot upang makontrol ang virus at dahil na din sa kampanya ng international community upang labanan ang pagkalat ng nasabing virus, bumaba ng 33% ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV/AIDS. Ito'y ayon sa pinakabagong pag-aaral na inilabas ng United Nations Development Program o UNDP. Sa lahat ng rehiyon, ang Asya ang may pinakamababang bilang ng may HIV/AIDS. Magandang balita kung tutuusin, ngunit ikinababahala ng United Nations ang tumataas na bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. Base sa tala ng Department of Health, kada 2 oras may isang taong nagkakaroon ng HIV. May 2,323 na bagong kaso ng HIV ang naitala sa Pilipinas ngayong taon. Sa kabuuan, aabot na sa 14,025 ang bilang ng tao ng may HIV. Pangunahan ng paglipat ng sakit ang homosexual intercourse na kadalasan nagaganap sa mga kalalakihan. Pumangalawa ang sharing of needles na karaniwan ginagamit sa ipinagbabawal na gamot. Pumangatlo ang mother-to-child transfers kung saan naililipat ang virus kapag ipinagbubuntis ng nanay ang kanyang anak. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.